So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam naman po natin na trending nga po kahapon itong pag-aresto nga po kay Franco Mabanta. Actually, matagal na namin problema yan, yung Peanut Gallery Media Network na yan. Matagal na kaming asar dyan. Oo. So, ngayon na nakakatawa ngayon dito, kanya-kanya sila ngayong turuan. Ayaw nila tanggapin na itong PGMN, napapalibutan po talaga ng mga Duterte supporter. Sabi nga ng mga ibang mga Duterte vlogger no na wala, hindi namin kasama yun si Mabanta. Hindi naman DDS yan si Mabanta. Parang ito, tinan nyo to Actually, ito yung video ni Banat Bay Saan na ba yun? Franco Mabanta ng PG. Ito yung una niyang video Ito, tinan nyo to ng PGMN, nahuli sa entrapment ng NBI. Naku po, ito na nga ang kwento. Nahuli daw ito si Franco Mabanta ng PGMN na kinikikila no ine-extort si Romualdez. Tulad ng sinabi ko, ang banat bay po, pagtama palakpakan at mali banatan. Ang ina mo. Ang ina mo, panot. Pagtama palakpakan, puta, kailan nyo pinalakpakan yung mga magandang dagawa ng presidente? Sige nga. Kailan nyo pinalakpakan? Tingnan ninyo Ngayon, anong bago ngayon sa Build Better More? Nagkaroon na po ng inauguration. Yung expressway from Cavite to Laguna. May expressway na. Nag-inaugurate na sila. Pinost ko sa Facebook ko. O tingnan nyo ito yung hindi magets O kunwari kayo, tagatan sa Laguna kayo. O tagatan sa Cavite kayo. Pag kayo pupunta kayo ng Laguna, ang dami nyo pang dadaanan, iikot pa kayo. Pwede kayong umikot saan? Baka sa Tagaytay. O kaya ikot kayo ng Las Piñas. O kaya Carmona. Ayan ang mga ikutan ninyo. Pero ngayon nga po, meron na pang expressway. O ayun ba, pinalakpakan nyo na ba yun? O General Trias pala, sorry. Ayun ba, pinalakpakan nyo ba yun? Di ba hindi? Yung pabahay ni Presidente Bongbong Marcos, pinalakpakan nyo ba yun? Di ba hindi? Pag tama palakpakan, bot-bot mo. No, parehas kayong mga Pakan natin ng NBI dito. Pero linawin natin, mga kababayan, na itong si Franco Mabanta, hindi po ito Duterte supporter, ha? Kasi yan ang... Teka lang, Hindi yan Duterte supporter, Samantalang nung binabati ko sa inyo sabay-sabay yung impeachment ni Sara, puto magkakasama kayo. Di ba? Nung sabay-sabay ninyo sinisiraan si Martin Romualdez, magkakasama kayo. Tapos nung hulihan, nung nagkahulihan, teka lang di namin kasama yan Siya lang yun. Walang yawalan. Well, ito Ngayon, napalusot kayo ng mga bobong mga DDS, no? Pinakita nila yung mga lumang picture ni PBBM, tsaka ni Franco Mabanta. Hindi naman natin tinatanggi yun. Pero tandaan natin, si Franco Mabanta matagal na pong wala sa poder ni Presidente Bongbong Marcos. 2022 pa lang. So, ibig sabihin nun, finish na. O parang Vic Rodriguez. Parang Trixie Cruz Angeles. Parang ganyan. Kung ano man ginagawa ni Vic Rodriguez ngayon, wala nang pakialam ang presidente dito. O parang si Mabanta rin. Nagtrabaho siya kay PBBM from 2018, kung di ako nagkakamali, no? 2018 hanggang 2022. Pero after po ng election, wala na po siya. Kasi humihingi ata ng pwesto sa gobyerno, hindi na ibigay. So, umalis. No, kaya nga naging naging kritiko ni BBM yan Kasi yung inihingi niya pwesto sa gobyerno hindi binigay. So makakasama kayo. Di ba kung makakasama kayo siniraan si Martin, makakasama kayong wala nang nakitang maganda sa gobyerno, makakasama kayong binabatikos yung impeachment ni Sara, tapos ngayon nahuli. Mga kababayan, tandaan natin lilinawin ko lang. Hindi po DDS si Mabanta. Walang yan. Hindi kasi itong si Mabanta, alam ko dito, 2018 to 2022, siya po yung gumagawa ng BBM vlogs. Pero after ng election, hindi na po namin siya nakita. Wala na. So ganun pala ang DDS. Kapag naninira kayo, sabay-sabay kayo. Ito. Meron tayong update ngayon dito. O nga pala, may update tayo dito. Kay Iloy Bugris. Kilala niyo ba si Iloy Bugris? O di ba yung dinimanda ng NBI, ayun. May abogado na. Gumasto sa abogado. O ngayon, sinagot ba ni Sara? Sinagot ba ng mga DDS yung abogado ni Iloy Bugris? Hindi. Pera niya mismo.
Ayan tayo eh. Kasi po, kapag di po ginawa ni Eloy Bugris yan, yung magpadala ng abogado sa NBI, dadamputin po yan sa sa Dubai. Yung sinasabi dito ni Regal, sino ba masabi yung Olivia Regal, na kailangan pa ng extradition, hindi na po kailangan ng extradition. Paano makaka-extradition? Hindi naman resident, hindi naman nagpalit ng nationality si Eloy Bugris. Pilipino pa rin yan. Nakatira lang sa Dubai. So anytime, pwede pong i-cancel yung residency niyan. Ayan tayo eh. Dati, nung nagkakalat ng fake news si Eloy Bugris, ginamit ninyo yan, di ba? Ginamit ng mga DDS yan eh. Sabi ni Eloy Bugris, patay na si BBM. Ayan ang mga post ng mga DDS eh. Tapos ngayong dinimanda, wala, iniwan nyo rin. Hindi, resident lang yun, walang doon. Walang yung nag-convert ng nationality, wala. Hindi ganun kadali sa Middle East. Mga packaging na naman ng kung ano-ano mga balita na si Franco Mabanta daw ay isang DDS. Hindi ho totoo yan. Kung siya man ay bumabanat sa gobyerno, it doesn't mean na siya ay Duterte supporter. As a matter of fact, eto po si Franco Mabanta ay dati pong kaibigan ni Marcos. Dating kaibigan. Yan tayo eh. Dating kaibigan. Dating social media director. Kaya nga dati eh. Dati yun. Ngayon nasa inyo na. Kasama nyo na ngayon. Tapos tatanggi nyo na. Naku niya yung logic ko mga kababayan. Bakit nila ipipilit na itong si Mabanta na kay Presidente Bongbong Marcos pinaaresto na nga eh. Inaresto na nga. Parang di ba? Parang hindi ko makuha yung logic dun eh. Kung talagang kinukup-kop ni Presidente yan si Mabanta, bakit pinaaresto? Bubo talaga ng mga gagunto, no? Sige, pakita ko sa inyo. Okay. Para magkalinawan tayo. Kung si Banat Bay daw po bakla, ewan ko lang Kasi hanggang ngayon, ilang taon na to, 40 anyos na to mahigit, pero wala pa rin pamilya. Wala pa rin girlfriend. Walang asawa, walang anak, di ba? Ewan ko, ano ba, bading ba yan? Malabong hindi kaya financially, puta, laki-laki na kinikita niyan. Ako nga, kinaya ko si Banat Bay pa kaya. So, tignan nyo ito mga kababayan, no? Ito yung ito yung listahan ng mga, tawag nito, ng mga host ng PGMN. Okay So, sabi ni Banat Bay, hindi naman DDS yan eh. Hindi naman Duterte supporter yan eh. Hindi porket na bumabanat na po sa admin. So admitted siya na itong si Mabanta at saka yung PGMN bumabanat sa admin. So given yan. Pero ang point dito, tingnan nyo naman yung mga kasama niya dito. Unang-una ito. Sa siya na medyo malabo yung picture pero ayan, kilala nyo ba yan? Si Buangson. DDS yan Di ba? DDS si Buangson Ito, kilala nyo to. Si Olivia Regal. DDS din yan meron pa yan eh. Okay, sino ba? Lalaki. Ito, kilala nyo to. Labo ng picture, puta. Sino pang nito? Ito, kilala nyo to. Si PACC, Greco Bellica. Greco Bellica, DDS din yan Ito, kilala nyo to. Ito, kaibigan ko to eh. Hindi, seriously. Kaibigan ko yan. Ano kaya? Tropa ko yan. Na-invite ko na yun sa channel ko Yan, kilala nyo yan. Si Orion. Di ba? Si Orion. DDS din po si Orion. Tapos, ngayon, mga kababayan, ngayon, kung sasabihin ninyo, takero yung PGMN, neutral. Kung neutral yan, may nakita ka bang PBBM supporter dito? Sa mga host niya? Sige nga. Kasi kung neutral yan, mga kababayan, dapat nandyan andyan dapat si Yayam. Si Yayam Dizon. O si Benji Contreras. Di ba? O kaya si Mike Rivera. O si Lovely Granada, Dilawan, kakamping. Wala kang kakamping dito eh. Wala kang pro-BBM dyan eh. O sasabihin ninyo, hindi yan DDS? Come on. Bobo mo naman Banat Bay. Si Edu, hindi ko alam nyo kay Edu. Pero malamang host lang yan dyan eh. At ang nakakatawa dito ito, yan, si Beauty Queen, si CJ Hero. Si CJ Hero pala mga kababayan, kasama pala siya sa mga sa mga dinimanda ng NBI. So number 1, si Franco Mabanta,
Tapos yung number 2 nila, si ito to. Kita nyo ba yan? CJ Hero. So ngayon, may mga nakita pa akong picture dito. Saan na ba yan? Ito. Franco Mabanta, Lorraine Badoy, Mark Lopez, Digong. Alam niyo, pinost ko to sa Facebook ko yung mga picture ni Franco Mabanta kasama si Digong. Puta, ano yung mga DDS? Lusoban yung mga DDS. Diba? Paglusob ng mga DDS, ano yan? Tawag nito? Photoshop. Puta, galing sa Instagram ni Franco Mabanta, Photoshop. Alam ko ba, alam niyo ako, nagtataka ako sa mga DDS, no? Ako yung Facebook ko, maliit pa lang yung Facebook ko, 3,000 follower pa lang yon. Pero kung lusubin ako ng mga DDS, grabe, talaga nilulusob talaga ako. So ngayon, tinan nyo to Continue natin yung sinasabi ni Banat Bay. Ni Marcos yan noon. Kaya wag niyong sasabihin na Duterte supporter si Franco Mabanta. Hindi po Duterte supporter si Franco Mabanta. Sige, kwento mo sa pagong. Kwento mo sa pagong. Oh. Pero, ito ang isang tanong ko lang sa NBI. Tama man ang ginawa nyo ngayon na in-entrap nyo si Franco Mabanta para mahiwala yung mga bulok at doon sa totoong nakikipaglaban sa bayan. Ang tanong ko lang sa NBI, yung bang mga bayaran na troll ng administrasyon na ito, mga vlogger na bayaran na administrasyon na ito, sinubukan nyo na bang in-entrap? Sige nga, sige. Ngayon ang bibintang siya ngayon na yung mga vlogger daw po na sumusuporta kay PBBM, no, in-trap daw kami. Well, kung may ebidensya, pakita mo sa NBI. Gago ka ba? 'Di ba? Ito ito yung bintang ng mga DDS Yung mga vlogger daw po ni Bangag, bayaran daw. O ang gawin mo, punta kang NBI. Pakita mo ebidensya mo. O total, may alam ka naman, di ba? Pero pag hindi mo gagawin yan, puta, wala kang ebidensya, chismis lang yan. Pero ang malinaw dito mga kababayan, isang DDS na kunwari media ang nahuli ng NBI ngayon. Ito nga po yung PGMN. And tanong ito, sige, ito pa. Kung merong bayaran dito, kayo yun. Kung merong bayaran dito, yung mga banateros yan, bakit? Yung yung pagpunta nyo sa SMNI, yung pag-host ninyo sa SMNI, ano yun, libre? Libre yun? Alam niyo ba mga kababayan, kaming mga sumusuporta kay PBBM, no? Kung makikita niyo yung mga iba, 'di ba, yung yung kay Yayam, yung Salamat BBM, 'di ba? Yung Bengador ni Mike. Alam niyo ba yung mga setup nila na 'yan? 'Di ba? Pera po nila yung ginamit nila diyan. Nagambagan sila diyan kaya nga di ako kasali kasi di ako nagambag. Diba? O tingnan niyo yung mga yan, kasi baka sabihin nyo naman, meron naman nagpa-podcast na ang ganda ng setup Si Balitat Kaalaman. Sarili niyang pera yon, yung background niya. Oo, kanya yon. Ni piso walang binigay si Marcos doon. O yung Salamat BBM ni Yayam Dizon. Di ba si Yayam, si Palirista, si Kakopi, tsaka yung isa, di ba? Yung isa, yung kalimutan kasama lang. So yun mga kababayan, setup ni Yayam yun. O yung Bengador ni Mike. Di ba nakita nyo, di ba ang ganda ng setup, di ba? Yung Bengador ni Mike. O nagambakan sila doon. No, si Niolo, si Koy, saka si Mike. Si Mima ata nagambag din. Ako hindi ako kasali doon kasi hindi ako nagambag. O Takero, ano ba? Sasali ka ba sa Bengador? Kailangan natin ng mga mic, kailangan natin ng mga speakers, tsaka mga camera. Ambag ka ba? Alam mo naman nasa ospital ako Alam mo naman kailangan, mas priority ko ospital kaysa ganyan. Tignan nyo, di tuloy ako kasali. Pero by the way, ganon po yun. Kung meron mang bayaran dito, mga baka ng ina, yung mga banateros po yun. Kasi sila po, meron silang regular na programa sa SMNI. Ano yung libre? So parang ginawa rin nila Mike. Ganon, di ba? Parang ginawa lang din nila Mike no na hindi, malabo di ba? Malabo. Bayad yan. And by the way, may nag-confirm na po niyan. Nung nire-recruit pa nga si Mima Alicia na lumipat sa DDS para meron ng babaeng host. Alam niyo yung The Big V na yan. Sayang ba yung The Big V? Sayang yung The Big V talaga kung kung natuloy at nagawa at nangyari yung unang plano. Kasi maganda yung plano ng The Big V Papasok sa Radyo Pilipinas, tapos maghihikayat ng mga sponsor, diba, ng mga kumpanya, diba, pero di nangyari. Di nangyari hangga't tinapos lang namin yung kontrata doon. Kasi may contract kami doon may contract kami doon 3 months.
Ngayon, nung medyo alanganin na nga po yung, yung The Big V, mga di na nag-a-attend. So kami naman ni Mike, naisip naman namin, sabi ko, masisira tayo dito pag di natin tinapos yung contract. May contract tayo 3 months. Masisira tayo dito. Kaya ganun nangyari doon. So ngayon, mga kababayan, okay na. So ang point natin dito, iwanan. Basta pag DDS talaga iwanan. Diba? Magkakasama sa siraan, pero pagdating po sa hulihan, iwanan naman. So ngayon, actually, may video dito sa DZRH o DZWB. Depensa ay sila daw po ay sinet up. Pero hindi naman po yung parang magandang depensa dahil po yun pong entrapment o yung paggamit ng mga law enforcement para magpanggap na sila ay magbabayad, yun po ay pinapayagan ng ating batas. At ang hindi po pinapayagan ay kung nag-initiate ng krimen ay yung pong mga pulis. Halimbawa, babayaran ka pa. Ayan, dyan sa mga, puta na ako, nagugulat ako, may mga DDS na nagko-comment sinet up lang daw, ito si Franco Mabanta. Paano sinet up? NBI nga po yung pumunta. NBI po yung nag-entrapment. At yung nag-initiate nga po, nakukuha ng bayad, si Mabanta mismo. Ano, bobo lang talaga? Bobo lang, ha? Basta DDS, bobo lang talaga. Para mag-kidnap ng bata. Hindi yun pinapayagan. Pero kung ang ginagawa lamang ng mga pulis at NBI ay magpapanggap sila na sila yung magbabayad ng pera, ito po ay pinapayagan ng ating criminal law. Kaya hindi po magandang depensa na sinet up sila. Ang entrapment po ay pinapayagan ng batas. Pangalawa po, hindi po valid na depensa na sinasagkaan ang kanilang kalayaan sa pamamahayag dahil po hanggang ngayon po up to this minute yun pong kanilang news site ay nakakapaglabas ng mga posts at in fact tinuligsa po nila yung NBI sa ngayong araw pagkatapos nung arestuhan sa kanilang mga posts. So wala pong ipinasara. Walang ipinasarang news site dito at wala rin pong mga pinapapatay at wala rin pong mga nilalabag na karapatan. Kaya yun pong sinasabing sinasagkaan ang kanilang kalayaan sa pamamahayag. Wala po itong katotohanan at walang basehan dahil sa totoo lang po, ang totoong nagpapasara ng mga pahayagan ay yung pong dating administrasyon na Duterte at yung mga Alam nyo, dapat itong si MJ Kembo, dapat sinasapak sa mukha to eh. Kahit babae yan, dapat sinasapak sa mukha yan eh. Actually, content yung nakahapon yan, di ba? So sabi nga ng mga DDS, yung pera daw pong ginamit ng NBI, pera daw ni Martin. Alam nyo, natatawa na talaga ako sa kabobohan ng mga to, no? Hindi ko talaga makuha yung connection eh, no? So, ibig sabihin, yung NBI, no? Walang pera pang entrapment. Bobo talaga ito. Ewan ko ba yan? So, by the way, mga babayan, no? So, ayun na nga po yung story niyan. So, mukhang hindi po talaga makakalusot to. At syempre, no, meron nga po binabanggit dito si NBA Director Melvin Matibag na mukhang pwedeng ipasok sa non-bailable case itong ginawa nga po nila Franco Mabanta. So ngayon, isa ito sa mga listahan, no? Isa ito sa mga listahan, no, na kapag si Sara naging presidente, palalayain. 'Di ba? Guess niyo naman 'yan, 'di ba? Tingnan niyo Pag si Sara po naging presidente, mga kababayan, si Harry Roque uuwi. Si Saldico uuwi. Parang wala lang nangyari. Oh, thank you. Oh, si Tebes absuelto. Gusto niyo ba 'yon? Baka gusto ng mga DDS 'yon kasi taga-suporta sila ni Tebes. Oh, si Bantag. Oh. Ano rin 'yan, lalabas lang din bigla yun si Bantag. At isa po dito si Franco Mabanta. Pag si Sara po magiging presidente, patirin po si Franco Mabanta, absuelto din po 'yan. So, si Kibuloy, lalaya si Kibuloy. Ayan ang gusto ng mga DDS di ba? Alam niyo, bobo tong mga DDS na to, no? Basta lang talaga kontra sa presidente, gagawin nila kahit mali. Tingnan ninyo si Tebes po suspect sa pagpatay po kay Digamo. Nakita nyo naman kung paano pinatay, di ba? Nagbabaril sa loob ng compound. May video. May video. Pero itong mga bobong mga DDS, sumuporta kay Tebes. Bobo, di ba? Si Bantag po yung isa sa mga suspect sa pagpatay kay Percy Lapid. O dahil nga po sa anti-Duterte, o sumuporta sila kay Bantag. Mga bobo nga itong mga gagon to. Dapat yung mga pinatay, dapat mga tatay nyo na lang eh. Sana yung pinatay na lang sana ni RD Tebes. Sana mga tatay na lang ng mga DDS. Para maintindihan ninyo kung anong klaseng sakit yung ginawa ng mga hayop na to. Well, by the way, yan, si Kibuloy, si Bong Revilla. Thank you, di ba? Oh. So yun mga kababayan, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito, sa wala na, nakakaiwanan na. So ganun na lang. Di namin kasama yan. Di namin kilala yan.